Sa mga nagdaang kabanata nakita ni Jinbo si Xiao Chen na lolo ni Fatty Jin kaya naman pinagmasdan niya ito ng mabuti. At nang matapos niyang pagmasdan si Xiao Chen ay ibinaling naman niya ang kanyang tingin sa kanyang mga alagad senyales na nagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya na pahirapan si Xiao Chen. Nang inig namang sumang-ayon ang dalawa na sabi pa ng mga ito na naiintindihan namin ito. Nang marinig naman ni Zhao Jingshi ang ingay ay sinabi niya dito na pakiusap ay manahimik muna ang lahat. Matapos niyang patahimikin ang lahat ay sinabi niya na ngayon, opisyal na magsisimula ang listahan ng Dragon at Phoenix. Sa palagay ko ay matagal nang naghihintay ang bawat isa, kaya makinig kayong lahat. May kabuuang 400 na kalahok. Ang unang round ng pagsusulit ay magiging labanan ng grupo. Ang labanan ng grupo ay magpapatuloy ng 1 oras sa oras. Pagkatapos ng 1 oras, ang mga maaari pang tumayo sa susunod na round ay maaari pang lumaban. Dagdag pa ni Lao Jiang na walang mga espesyal na alituntunin para sa paggamit ng sandata, pagkalason sa tableta, panlilinlang, mga spirit-based puppet, lahat ng ito ay pinayagan. Pero iisa lang ang alituntunan, ibig sabihin, walang pagpatay. Kung hindi ay madi-disqualify ka, at kung hindi magiging malubha ang parusa nyo sa amin. Matapos magsalita ni Lao Jiang ay sinabi na ni Zhao Jingshi na at ngayon, magsisimula na ang unang round ng labanan ng grupo. Matapos magsalita ni Zhao Jingshi ay agad na sumugod ang mga hangal kay Xiao Chen. Habang si Xiao Chen naman ay makikitang kalmado ito na parabang inaasar pa sila. Kaya naman Nanas ang isa na sabi pa nga niya na masyado na siyang mababa ang tingin sa atin. Brothers, sabay-sabay tayong umatake. Agad na pinaulanan nila si Xiao Chen ng mga lason at punyal habang si Xiao Chen naman ay kalmado itong nakatayo. Pinagmasdan ni Xiao Chen ang ginagawa nilang atake. At napangiting na lamang siya na sabi pa nga niya na lason pala ito ay walang silbi. Nang marinig ito ng mga hangal ay bahagya silang nagtaka dito. Nagkaroon ng makapal na usok ng lason na kung saan nakatayo si Xiao Chen. Habang pinagmamasdan ni Jinbo ito ay nasabi na lang niya na tingnan natin kung buhay ka pa. Sinabi naman ni Xiao Chen nang nakangiti na oo buhay pa ako. Sa gulat ni Jinbo ay nasabi na lang niya habang nagagalit na ni wala man lang siyang anumang sugat. Inasar ni Xiao Chen ang mga hangal na kung yun lang ba iyon nakakainip naman. Galit na galit si Jinbo nang marinig niya ito. Nasabi pa nga niya na nakakainis galit na ako, sa kanyang ginagawa ay halos masira ang lamesa. Kaya naman sinabihan siya ni Lao Jiang na huwag ka magagalit itong mga basura lang, asahan mo pa bang matatalo nila si Xiao Chen? Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen na dapat na ba akong gumawa ng pag-atake. Sa sinabi ni Xiao Chen ay baka sa kanilang dalawa ang takot. Hinanda ni Xiao Chen ang kanyang atake na binalutan niya ang kanyang kamay ng aura at sabay niyang sinabi na tanggapin ang kanyang atake ng malugod. Agad na pinakawalan ni Xiao Chen ang kanyang atake at sa lakas nito ay tumilapon ang mga hangal. At makikitang habang nasa ere ito ay wala na itong malay. Nang makita ito ng puppet ng Iron Blood Sect ay baka sa kanyang mukha ang galit kay Xiao Chen. Na kahit si Wu He ay nasabi na lang niya na gaya ng inaasahan malakas talaga siya. Napalingon din si Lin Feng nang maramdaman niya ang pinamalas ni Xiao Chen na atake. Agad na umupo si Xiao Chen sa entablado at makikitang napuno ito ng usok na may kasamang alikabok at lason. Sinabi din ni Xiao Chen sa mga hangal na hindi ako gumagalaw dito, kung gusto niyong umatake, ay pumunta ka. Nang marinig nila ang sinabi ni Xiao Chen ay makikitang nag-apoy sa galit ang mga hangal na natitira. Nasabi na lang ni Jiang Chuan habang natatakot na anong sinasabi ni boss na babaliw na ba siya. Sinabi naman ng isa na minamaliit mo ba kami, kung ganun brothers atakehin sila ng sabay-sabay. Habang nagpapatuloy sa pagsugod ang mga hangal ay makikitang nanatiling nakaupo si Xiao Chen. Sa tagal ng mga hangal ay makikitang inaantok na siya dito. Agad niyang sinabihan si Black na ayokong lumaban gusto kong matulog. Nang marinig ni Black ang sinabi ng kanyang kaibigan ay agad itong nag-transform sa kanyang orihinal na anyo. Sumambulat sa mga cultivator ang malaking Black sa kanilang harapan. Habang si Xiao Chen naman ay nagpatuloy sa kanyang pagtulog at baka sa kanyang mukha ang pang-asar. Nang makita ito ni Lin Feng ay sinabi niya na hindi din ako matatalo. Kaya naman agad niyang ginamit ang kanyang sibat at pinamalas din niya ang kanyang pangmalakasang mga atake. At dahil dito ay walang magawa ang mga cultivator na sumusugod sa kanya.
Napalingon naman si Wu He at Wen Qingqing sa ipinapamalas ni Lin Feng. Habang si Jiang Chuan ay bahagyang lumalamang din sa kanyang kaharap. Maya-maya pa ay makikitang malapit nang matapos ang unang laban ng magkabilang panig. Sinabi din ni Lao Jiang habang natatawa na malapit nang matapos ang itinakdang oras. Sa isip-isip naman ni Zhao Jingshi na ang natitira ay halos pareho sa tinansya. Nanatiling nakatayo ang mga nilalang na ito na hindi pa nagpapakita ng kani-kanilang mga lakas. Ganun din sila Ken Cheng-Cheng at Wu He ay makikitang nakatayo pa din ito. Ang puppet ng Iron Blood Sect at si Lin Feng ay nanatili ding nakatayo. Habang si Jiang Chuan naman ay makikitang pagod na ito habang si Xiao Chen ay relax na relax. Kahit papaano ay marami pa ding mga nakatayo sa mga hangal. Maya-maya pa ay pinagmasdan ni Dao Gu si Black. Nasabi pa nga niya na napakalakas nitong wordong itim na alagang hayop, mukhang hindi basta-basta talaga si Xiao Chen. Dagdag pa niya na kailangan ko pang obserbahan ito. Maya-maya pa ay tumayo na si Zhao Jingshi at sabay niyang sinabi sa lahat na tapos na ang oras. Matapos sabihin ni Zhao Jingshi na tapos na ang oras ay makikitang nakahinga na ang mga cultivator at bakas sa mga mukha nila ang pagod. Natuwa naman si Jiang Chuan na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na boss, umabanti na tayo. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ba ito normal. Awkward namang natatawa si Jiang Chuan sa reaksyon ni Xiao Chen. Nagsimulang mag-obserba si Xiao Chen at nang makita niya ang isang lalaki ay nasabi na lang niya na ang natitira ay malakas, kuwanti lang ang tao, medyo kakaiba ito. Bahagya siyang napalingon nang makita niya ang isang nilalang. At sabay niyang sinabi na ang kanyang aura ay katulad ng Jiang Wuxian, ito ay ang pamilyang Jiang. Napansin naman ni Dao Gu si Xiao Chen na pinagmamasdan siya. Kaya naman nag-conworry siyang tanga, na kinamusta si Xiao Chen habang natatawa, nasa loob-loob pa nga niya na nalaman niya ba. Imposible, ang aking hininga ay mahusay na nakatago, ito ay walang posibilidad ng pagkakalantad. Tinignan naman ni Xiao Chen ang nasa harapan niya na sabi pa nga niya na itong lalaking ito, hindi ko pinapansin kanina, ngunit siya ay may mababang pakiramdam ng pag-iral. Ngunit ang cultivation base niya ay lubhang napakalakas. Sa kabilang banda naman ng mga manunood ay natutuwa ang iba sa ipinamalas ng mga kalahok subalit ang iba ay napapaiyak dahil sa natalo ito sa pastahan. Maya-maya pa ay nagsalita na si Zhao Jingshi na sabi pa nga niya na una sa lahat congratulations lahat na matagumpay na nakapasok sa ikalawang round, kaya ngayon, simulan na ang draw. Ang ikalawang round, makalipas ang isang oras, ay magsisimula na ito. Matapos magsalita ni Zhao Jingshi ay natuwa ang mga manunood na sabi pa nga nila na grabe nakaka-excite talaga, sa natitirang bahagi ng iyong buhay, makikita mo ang napakaraming kaguluhan, at talagang hindi ito nakakahiya sa buhay na ito. Agad na tinawag ni Zhao Jingshi ang mga kalahok na sabi pa nga niya na kung ganun ay mangyaring pumunta dito sa unahan. Agad na tinapat ng puppet ng Iron Blood Sect ang kanyang kamay sa kahon. At lumabas dito ang isang card na may nakasulat na kung sino ang makakalaban niya. Nang makita ito ng puppet ay wala naman siyang masiyadong reaksyon dito sa kanyang makakalaban senyales na alam niya kayang-kaya niya ito. Ang sumunod ay ang ating bida at nang may tapat niya ang kanyang kamay ay lumabas din ang card. Nang makita niya ito ay nasabi na lang niya na hindi ba ito nagkataon lang. Ipinakita niya kay Jiang Chuan at nang makita ito ni Jiang Chuan ay napamura na lang siya dito dahil ang nakalagay sa card ay ang kanyang pangalan na makakalaban niya ang kanyang boss. Dagdag pa niya na boss, magiging masyadong miserable ang buhay ko. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na oo masyado kang miserable. Sinabi naman ni Lao Jiang na lahat dapat alam niyo na ang susunod na kalaban kaya umalis muna kayo, mag-uuli ako ayon sa mga grupo. Agad na nagsiyalisan ang mga mandirigma sa fighting ground. Nagsimulang maggrupo si Jiang Weishuo at ang iba pa, at ang iba din. Maya-maya pa ay sinabi na ni Zhao Jingshi na ang unang lalaban ay si Tai Chuangxin laban kay Jiang Zhongho. Nang marinig ito ni Zhao Jingshi ay napabuntong hininga na lamang siya na sabi pa nga niya na talo na. Nang makasampa ang dalawa sa entablado ay sinabihan ni Tai Chuangxin si Jiang Zhongho, na sumuko ka na dahil hindi pa huli ang lahat. Matapang namang sumagot si Jiang Zhongho na sabi pa nga niya na tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kabuluhan, at simulan na natin. Napangiti naman ng malademonyo si Tai Chuangxin at sabay niyang sinabi na labis ang pagpapahalaga sa iyong sarili.
Mabilis na umatake si Tai Chuangson na hindi naman namalayan ni Jang Jongho kaya naman hindi na siya nakaiwas dito. Napasukan na lang ng dugo si Jang Jongho sa kanyang natamong pinsala. Nasabi pa nga niya habang nahihirapan na hindi, imposible, wala man lang akong nahuli kahit isa. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong nahimite habang si Tai Chuangson naman ay makikita sa kamay nito ang nag-umapa na aura. At tinignan niya ang pamilyang Jiang at sabay niyang sinabi na basura. Sinabi naman ni Zhao Jingshi kay Master Lao Jiang na Mr. Jiang malakas si Jongho, pero mas malakas ang Tai Chuangson sayang naman. Matamlay namang sinabi ni Master Lao Jiang na oo, ito ay talagang sayang. Agad naman na lumapit ang Master ng Iron Blood Sect na sabi pa nga niya kay Master Jiang Lao, huwag kang magalit. Ang pangalan ng matandang ito ay si Tai Xingxiong. Sumagot naman si Master Jiang Lao na hindi naman. Dagdag pa ni Tai Xing sayang ang anak kong si Chuangson medyo malupit sa umpisa pero wala na, kaya naman hindi na siya naging maaway ngayon, mukhang sa pagkakataong ito ay hindi mapag-aalinlanganan ang rango ng Dragon at Phoenix, ang numero 1 ng aking anak. Nagsalita naman ang isang matanda sa likod na sabi pa nga niya na ito ay ang aking anak. Subalit may nagsalita ulit na matanda na hindi, ito ay dapat na aking disciple. Sa kanilang ginagawa ay makikitang nagalit na si Master Tai Xing. Nagkaroon ng matinding bangayan sa harap ni Master Tai Xing dahil sa pinag-aagawan nila si Tai Chuangson. Maya-maya pa ay sinabi na ni Zhao Jingshi na ngayon, magsalita tayo sa katotohanan. Ang susunod na grupo ay si Jiang Yulin laban kay Wen Qingqing. Dagdag pa ni Zhao Jingshi na lalabas na ang galing ng iyong pamilyang Jiang. Agad na tumayo ang dalawa nang tawagin ang kanilang pangalan. At makikitang nagulat ng bahagya dito si Wen Qingqing sa kanyang makakalaban. Dahan-dahan na umaakyat ang dalawa sa stage. At nang makasampa si Jiang Yulin ay sinabi niya na sa wakas ay oras na para sa akin. Nagkasalubong ng tingin ang dalawang. At nasabi na lang ni Wen Qingqing na sobrang bata pa niya. Sinabi naman ni Jiang Yulin na girl, maghihirap ka ng sobra kung minamaliit mo ang mga tao. Sinabi naman din ni Wen Qingqing na bakit masyado kang makaluma dapat sabihin mo sa akin na ate maawa ka. Sinabi naman ni Jiang Yulin na sa kasong iyon, pakiusap, ay gumawa ng isang hakbang. Sinabi naman ni Jiang Chuan kay Xiao Chen na boss, ito ang aking kapatid, isang walang katulad na henyo na hindi pa nakikilala sa loob ng 1,000 taon. Sinabi naman ni Xiao Chen na may magandang relasyon ba kayong dalawa. Agad naman na sumagot si Jiang Chuan na hindi ito masyadong maganda, hindi niya ako pinapansin baka kasi mahina ako. Natawa naman si Xiao Chen sa sinabi ni Jiang Chuan kaya naman inakbayan niya ito at sabay na sinabi na napakahina mo. Matamlay namang sinabi ni Jiang Chuan na sayang, kung alam kong ikaw ang una kong kalaban, hindi nasa na ako sasali pa. Dagdag pa niya na kung titingnan ko si Wang Xiaoyan, napakatalino niya at hindi nakasali sa kompetisyon. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Jiang Chuan, naabala pa ang batang iyon sa paggawa ng mga iyon para sa akin, paano siya makakasali sa kompetisyon? Nakaramdam si Wang Xiaoyan ng pangangati sa kanyang ilong. At maya-maya pa ay napabahing na lang siya dito. Kaya naman nasabi na lang niya na kung sino ang nagsasalita tungkol sa akin. Subalit hinayaan na lang niya ito at hindi na pinansin. Pinagmasdan niya ang kanyang mga nahuling nilalang at sa isip-isip pa nga niya habang natatawa na ang grupong ito ng mga tao ay sobrang talino, gumagawa ng mga bagay, kaya maaasahan. Matapos siya sa kanyang mga iniisip ay sinabihan niya na ang mga ito na magmadali kayo lahat. Balik tayo sa nagaganap na labanan ng Dragon at Phoenix rankings. Sinabi nga ni Wen Qingqing dito na little brother, si ate ay gagawa ng aksyon. Sa sinabi ni Wen Qingqing ay napangiti si Jiang Yulin at agad itong naghanda. At ginamit niya na ang kanyang abilida, na agad naman itong damaloy sa katawan ni Wen Qingqing na ikinagulat niya. Ilang sandali pa ay makikitang nasa labas na siya ng entablado. Kaya naman nang makita niya ito ay hindi siya makapaniwala na sabi pa nga niya na kung bakit nasa labas na siya. Dagdag pa niya habang nanlulumaw na paano ako naalis sa stage. Masaya namang sinabi ni Jiang Yulin na konsesyon. Nagulat naman ang mga manunood na sabi pa nila na paano ito naging ganito, anong nangyayari. Na kahit si Xiao Chen ay bahagyang nagulat sa abilidad ng binata. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell.
At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Takang-taka si Wen Qingqing na sabi pa nga niya kay Jiang Yulin na anong nangyayari. Bakit ako lumabas ng stage sa isang iglap? Sinabi naman ni Jiang Yulin na talo ka sa akin, hindi ka ba nahihiya? Sa sinabi ni Jiang Yulin ay galit niyang sinabi na ikaw na batang demonyo. Sa sinabi ni Wen Qingqing ay napangiti ng malademonyo si Jiang Yulin. Sa kabilang banda naman ay sinabi na naman ni Jiang Chuan na boss, nakita mo napakalakas ng kapatid ko diba? Sumagot naman si Xiao Chen na napakalakas, mas malakas pa sa Tai Chuangsan. Subalit sa isip-isip niya nakakaiba ang martial arts ng batang ito, parang may expert master sa likod niya. Agad na bumaba si Jiang Yulin sa entablado. At bahagyang nanahimik ang mga master sa pang-osar kay Jiang Lao. Maya-maya pa ay nagsalita na si Jiang Lao habang natatawa na paano ba ito? Ang aking pamilyang Jiang sa kabataang henerasyon, ayos lang ba? Sinabi naman ni Tai Chuangsan na inaabangan ko talaga ito. Magkatugma sila ng anak ko, kung sino ang malakas at kung sino ang mahina. Sumagot naman si Jiang Lao na pagkatapos ay kailangan nating tingnan ang susunod na pagganap. Maya-maya pa ay sinabi na ni Zhao Jingshi na kung ganon ay magdimula na tayo sa susunod na lalaban. Ilang sandali pa ang nakalipas ay nanalo na si Yu Heng. Sumunod naman ay ang puppet na si Tai Chuangsan. At ang ikatlong nanalo ay si Lin Feng na ginamit niya ang kanyang abilidad na kayang maglabas ng yelo. Matapos ang mabilis na mga labanan ay sinabi na ni Zhao Jingshi na kung ganon, ang huling lalaban ay si Jiang Chuan laban kay Xiao Chen. Nagtinginan naman ang dalawa at nagmamakawa siya sa kanyang boss. Agad silang samampa sa entablado at sabay na sinabi ni Xiao Chen kay Jiang Chuan na tingnan ko kung gaano nakalayo ang naabot mo ngayon. Agad na naghanda si Jiang Chuan at sabay niyang sinabi na boss, mag-iingat ka. Nagkaroon ng matinding salpukan ang dalawang magkabilang panig. Maya-maya pa nang matapos ang salpukan ay makikitang napakaraming bukol ang inabot ni Jiang Chuan. Habang nakaupo sila ay sinabi ni Jiang Chuan sa kanyang boss habang naiiyak na boss, na napakabangis mo naman. Sinabi naman ni Xiao Chen nang may nakakalukong ekspresyon na sa totoo lang, hindi ko inaasahan na ganito kakaina. Maya-maya lang din ay sinabi na ni Zhao Jingshi na kaya lahat, ang kompetisyon ngayon ay natapos na. Pwede ka nang bumalik at magpahinga muna, bukas, umaasa akong magdala ng mas kapanapanabik na laban. Matapos magsalita ni Zhao Jingshi ay nagsigawan na ang mga manunood na sabi pa nga nila na kung ganon ay aabangan namin ito. Sinabi na din ni Xiao Chen sa kanyang mga servant na umalis na din tayo. Nagpatuloy silang naglakad patungo sa kanilang residence kasama sina Wen Qingqing. Ilang sandali pa ay nakarating na nga sila dito, at makikitang ginagamot ni Kaimei ang natamong mga sugat ni Jiang Chuan. Nasabi pa nga ni Kaimei na huwag kang gumalaw. Sinabi naman ni Jiang Chuan na dahan-dahan lang masakit. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen na sa kanilang lahat na magpapahinga muna ako, sayang, boring na naman ang araw bukas. Agad na pumasok si Xiao Chen sa kanyang silid. Habang si Lin Feng naman ay makikitang puspusan ang pagko-cultivate. Ganun din si Wu Heng at makikitang naghahanda ito para sa laban bukas. Makalipas ang isang araw ay sumapit na naman ang itinakdang araw na magaganap ang pangalawang araw ng labanan. Nasabi pa nga ng mga manunood na magsisimula na ang laban. Agad na pumila sina Xiao Chen at ang ibang mandirigma upang kumuha ng card kung sino ang makakalaban ng bawat isa sa kanila. Nang makuha ni Xiao Chen ang kanyang card ay nasabi na lang niya na ang kalaban ko sa ikalawang round ay talagang siya na. Ang nakuhang card nga ni Xiao Chen ay si Zhao San na kilala nating Dao Gu. Na kahit si Dao Gu ay bahagyang nagtataka habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung bakit siya ang nakalaban ko sa pangalawang round. Samantalang si Jiang Yulin ay bahagyang natatawa nang makuha niya ang card ay nasabi na lang niya na nako, isa na namang maliit na basurang isda. Seryoso namang pinagmamasdan ni Tai Chuangsan ang pangalan ng kanyang makakalaban. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay User Kate, User Win, Christopher Carl Castilla, Gilbert Vallejo from Silang Cavite, Noel Dejek from Cebu, June Labios, Rico Bulan, at hanggang dito na lang muna mga bida,
At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments niyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.